Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 20, 2026 at pag-usapan po natin ito pong appointment ni Attorney Melvin Matibag bilang bago pong NBI Director. Ang pinalitan niya po ay si Attorney Lito Magno. Marami po ngayon ang nagtataka. Bakit isang Duterte ally ang ipinalit kay Director Magno? Alam po ninyo, simple lang naman po ang sagot dyan eh. Sa politika, wala pong permanenteng kaibigan, wala pong permanenteng kaaway, only permanent interest ang tinitingnan lagi ng mga politiko. Pero dapat tingnan po natin sa parting ito kung sino po si Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM po, alam ko po ang kanyang personal na alam ko po na ang kanyang interest ay hindi po personal kung hindi po para sa bansa at sa bawat po na mga Pilipino. At nakikita ko ngayon sa pagtitiwala na ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Attorney Matibag, tinitingnan po nito ang kapakanan po ng ating mga kababayang Pilipino sa hinaharap. Malakas ang pakiwari ko na dahil po sa malawak na karanasan at kaalaman nito pong si Melvin Matibag sa Duterte administration, alam na alam po nito ang mga pasikot-sikot ng mga kalokohan at kung ano-ano mang mga irregularidad sa ilalim ng Duterte. Siya po ay dating Cabinet Secretary and Secretary General ng PDP Laban. Kaya lahat ng mga maaaring kalokohan ng mga Duterte dumaan sa radar po nito. Ang question na lang diyan kung ito po ba ay kanyang gagamitin laban sa mga Duterte at mga alipores nito. Alam niyo, in one occasion, hindi ko na po babanggitin kung saan po iyon, and that is a serious and sabihin ko ng hindi ka makakapunta doon sa okasyon na yon. I was invited also there kung hindi ka pinagkakatiwalaan nung taong nag-imbita sa'yo. And one of them is Attorney Melvin Matibag. That was the first time na nakita ko po siya ng personal. Hindi po kami nakapag daupang palad, hindi ako naglakas na loob na i-approach po siya, considering nga yung kanyang nakaraan, pero nakikita ko sa pagkakataon na yun, bakit nandito ito? Ibig sabihin, kaibigan ito ng isa sa mga pinakamalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko na babanggitin kung sino pero punta na tayo dito sa balita. At alam nyo naman mga tol, sa isyong ito marami po ngayon ang skeptic. Marami po sa ating mga kapwa PBBM supporter at loyalista ang nagdududa dito po sa pagkatao ni Attorney Melvin Matibag. That's good. Wala naman pong problema yan. After all, yung politika po natin ay napaka-volatile. Kahapon kakampi mo, ngayon kalaban mo. And one of the good example of that ay ang tumulong sa kandidatura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Congressman Bienvenido Abante. Kung matatandaan po ninyo, talagang ipinangampanya ni Congressman Abante si Rodrigo Duterte. Pero tingnan nyo naman ngayon kung ano po ang posisyon ni Abante sa mga Duterte. Ngayon, ito po yung balita. Pakinggan po natin mga tol. President Bongbong Marcos appoints Melvin Matibag as the new NBI chief. Dating miyembro ng Duterte Cabinet si Matibag. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kasunod ng nauna ng mga pahayag ng Malacanang na wala ng balasahan sa gobyerno, papalitan ngayon ni Attorney Melvin Matibag, kilalang Duterte ally at dating cabinet member ng Duterte administration, si National Bureau of Investigation Director Angelito Magno. Sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Hindi pa nagbigay ng dahilan ang palasyo. Mga tol, napapasok na naman tayo ng mga tatanga-tangang Duterte supporter sa Top 1 Updates YouTube channel po natin. Yung mga moderator po natin, kung may pwede, lipat po kayo sa ating Top 1 Updates at pagsisipain nyo po yung mga tatanga-tangang DDS. Hindi na po ito matter of hikayatin sila. It is a matter of spreading the good news and syempre, the reality about Duterte.
ang mga tangang DDS, kahit anong gawin po natin na pagsasabi ng mga katotohanan dyan, hindi na po yan mababago, tanga nga eh. No? Sabi nga lang nila, kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Ganon ang mga tangang DDS. Kaya pakisipan nyo na po, lipat po kayo sa Top 1 Updates YouTube channel kung kayo po yung moderator para mapagsisipan ninyo. Kasi nadadivert yung attention natin at napopokus tuloy tayo sa mga walang kwentang bagay instead na nakakapag-focus tayo dito po sa ating talakayan. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Kung bakit isang Duterte appointee ang napili ng Pangulo. Pero malamang daw ay dahil may tiwala si PBBM na kaya niyang magtrabaho para sa gobyerno. Nang i-appoint ito bilang acting cabinet secretary ni former President Rodrigo Duterte noong 2022, sinabi ng Malacanang na subok na ang managerial capabilities ni Matibag bilang dati ring nagsilbi si National Transmission Corporation, Manila International Airport Authority, Laguna Lake Development Authority at sa partido ni FPRRD, ang Partido Federal ng Pilipinas. Pero si Matibag din ang nagsampa ng kaso laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque ng isang disbarment case dahil sa kanyang social media posts kaugnay ng tinaguriang fake polvoron video ni PBBM. Wala pang tugon sa ngayon si Al. Kaya itong si Harry Roque ngayon, nag-iingay. Pinalalabas niya na bayad utang daw po itong pagbibigay ng posisyon kay Attorney Melvin Matibag dahil sa pagsasampa po ng kasong disbarment sa kanya. Alam niyo masyadong pa-relevant itong si Harry Roque. Wala po yung katotohanan. Sino ba siya? Para yung isinampang disbarment sa kanya ay maging kapalit ang isang napakagandang posisyon sa gobyerno. Ang pagiging NBI director ay isa pong napakahalagang posisyon na nakaangkla sa pagresolba po ng mga kriminalidad sa ating lipunan. Hindi po iyang ordinaryong kriminalidad lamang kung hindi mga serious crimes. Ang mandato po ng NBI ay to investigate serious crimes or economic crimes. Kaya talagang napaka-serious po ng posisyon na yan at hindi pa pwedeng dahil lamang sa sinampahan ka ng disbarment case, nakuha na ni Attorney Melvin Matibag ang posisyon na yan. Merong mas malalim na dahilan kung bakit inupo ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Matibag diyan po sa NBI na ahensya ng ating gobyerno. At yan, mamaya magbibigay po tayo ng sapantaha o opinion natin tungkol po diyan. Pero balikan natin, ano ba yung sinasambit nitong si Harry Roque? Ito kasi yon. Noong September 24, 2024, ito pong si Attorney Melvin Matibag ay nag-file po ng disbarment complaint laban po kay Harry Roque. Ito po ay kaugnay ng kanyang masamang pagpapakalat. Hindi ko makuha yung exact word pero yun na lang ang gamitin natin ng peking video ni Pangulong Bongbong Marcos. A disbarment complaint was filed Tuesday before the Supreme Court against former presidential spokesperson Harry Roque in connection with his post on social media. Former Duterte administration acting cabinet secretary Melvin Matibag said he filed the complaint to give the High Court an opportunity to set definite rules on the proper use of social media platforms by lawyers. He is a friend. I cannot give you a copy of the complaint under the rules, but hopefully, this will provide an opportunity for the court to give guidelines on how officers of the court can use social media. O yun po yung pangunahing dahilan ni Attorney Melvin Matibag. And that was September 24, 2024. Anong petsa na ngayon? February 2026. Tapos assuming itong si Harry Roque na kaya po inappoint itong si Matibag dahil po sa disbarment case na yan na ipinay laban sa kanya. Huwag kang masyadong assuming, Harry Roque. Pero kilalanin po natin ito pong si Attorney Melvin Matibag. Ayon po sa balita ng Rappler kahapon, February 19, 2026, may titulo po ang headline nila na From Duterte Ally to Marcos Appointee.
Who is Melvin Matibag, the new NBI chief? Yan, sa mga hindi po nakakakilala, kaya Attorney Melvin Matibag, bahagya po natin kilalanin siya. Lawyer Melvin Matibag is known to the public as an ally of former President Rodrigo Duterte through the once ruling PDP party. Now, Matibag has found another home in the Marcos administration. As announced by Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro on Thursday, February 19, the lawyer will lead the National Bureau of Investigation, an attached agency of the Department of Justice. Katulad po nung napanood natin dito sa Billionaire News Channel, inanunsyo po iyan ni Palace Press Officer Claire Castro. Matibag replaces Officer in Charge Angelito Magno, who was picked by Marcos in October last year, following the controversial resignation of former NBI Director and retired Judge Jaime Santiago. As the new NBI chief, Matibag will oversee the bureau that is mandated to prove crimes and other legal offenses. The bureau also provides technical assistance to all prosecuting and law enforcement agencies, as well as other government agencies when asked. The NBI assures Director Matibag of its full cooperation and steadfast support. Ito na po yung naging statement ng NBI. The Bureau remains unwavering in its commitment to deliver justice without fear or favor and to serve the Filipino people with utmost dedication, regardless of who leads the institution. Ayan, press release po iyan ng NBI. Yung binasa po natin, parte po ito. No? Who is Matibag? Matibag is known for his relationship with Duterte. He was once the Secretary General of the PDP Laban. He was named by Duterte as his acting cabinet secretary in March 2022, or only a few months before the then president stepped down from the top post. He replaced Carlo Nograles, who was appointed by Duterte as Civil Service Commission chairperson. Again, in politics, wala pong permanenteng friend, wala pong permanenteng kaaway. No, tandaan po natin lagi yan. And this is a good example din, ang Carlo Nograles o ang mga Nograles. Ang mga Nograles ay naging kakampi ng mga Duterte for a long time. Pero ngayon, kalaban ng mga Duterte. Naging kalaban din ang ama sa mga posisyon sa Davao City. Kaso lang, laging natatalo sa pagka-mayor, in particular, ang ama ni Carlo Nograles. Nung naging presidente, si Rodrigo Duterte, at para ang distrito sa Davao City ay makuha ng Duterte, inappoint ni Rodrigo Duterte si Carlo Nograles bilang pong miyembro ng kanyang gabinete, paving the way to Congressman Pulong Duterte to take the post as congressman. Ano, ganun po nagwo-work ang politics. Pero after po ng stint ni Rodrigo Duterte, o before pa, nagbitiw bilang chairman, after ng stint ni Rodrigo Duterte, na-appoint bilang chairman ng CSC, o continuation rather ng chairman ng CSC. At nung dumating po yung halalan noong 2025, nagbitiw bilang chairman ng CSC ito pong si Carlo Nograles at kinalaban si Rodrigo Duterte. Unfortunately, natalo siya. Ngayon, ang punto natin mga tol, uulit-ulitin ko lang, pagdating po sa politika, wala pong permanenteng kaaway, wala pong permanenteng kaibigan. Hindi natin alam kung sino ang kaaway noon, kung sino ang kakampi ngayon. Ang mahalaga dapat na tinitingnan po natin ay ang interes ng bansa at kung ano po yung kakaharapin po nito sa inaharap. At dito ipinagkakatiwala ko, wala namang tayong magagawa kung hindi magtiwala ang naging desisyon po ng ating Pangulo na italaga bilang NBI ito pong si Melvin Matibag.
Matibag also served as General Manager of the Manila International Airport Authority and President and Chief Executive Officer of the National Transmission Corporation. After his stint in the Duterte government, Matibag turned to private law practice as solo practitioner. He also joined the academe, serving as the Dean of Lyceum Alabang's College of Law. Matibag obtained his law degree from the Ateneo de Manila University in 1996. He was admitted to the Philippine Bar the following year. The new NBI director is married to Laguna 1st District Representative Ann Matibag. And Congresswoman Ann Matibag ay kilalang kakampi po at kaalyado ng kasalukuyang gobyerno. Pero siyempre, marami pa rin po sa inyo ang mga alanganin kay Attorney Melvin Matibag. Aso lang, ganun talaga mga tol. Ang magagawa na lamang po natin is either to criticize or to support the decision of our beloved President. Ngayon, ito po ay opinion ko lamang. Ang mga sasabihin ko po ay sapantaha ko lamang at hindi po nakaangkla sa balita. Pero paghuhugutan po natin ang ilang mga balita. Noong nakaraang taon, sa pamumuno ng dating NBI Director na si Jaime Santiago, nag-file po ng grave threat ang NBI at sedisyon laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit sa isang taon na po ito, February 13, 2025, ito po yung balita. The NBI filed grave threats and inciting to sedition charges against Vice President Sara Duterte before the Department of Justice yesterday or February 12 over her assassination threats against President Marcos and his family. Lahat po tayo nakita kung paano po binantaan ni Sara ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito po ay recorded sa lahat ng mga social media platform. In particular, ito pong ipe-play ko dito po sa YouTube. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lita Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Mga tol, yung mga moderator po natin, pag nakita nyo po yung mga tatanga-tangang DDS, huwag nyo na pong papormahin. Pakisipan nyo na po, please. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. No, di ba? Yan, napakalinaw po ng pahayag na yan ng tinatawag ni Ramon Tulfong baliw. No? Baliw. Hindi po sa akin ang galing yan. Ha? Si Ramon Tulfo po mismo nagsabi niyan, hindi po ako. Sabi nga po ni Ramon Tulfo in particular sa kanya, baliw o kaya si Raulo, luka-luka. No? Ito po, kung babasahin ko po sa inyo, ito po mga post si Ramon Tulfo, kaugnay po ng tinatawag niyang baliw, ito po, February 18, pinost po ni Ramon Tulfo ang isa sa mga pagtawag niya ng luka-luka kay Sara Duterte. Nagdeklara na, ulitin ko po, nagdeklara na ang luka-luka na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Pakinggan nyo ang pinagsasasabi niya. Walang sense. At kung babalikan nyo po yung mga post nitong si Ramon Tulfo, makailang beses niya pong tinawag na baliw si Sara Duterte. At dito nga po, kaya ako po sinasabi sa inyong sipain nyo na kagad yung mga tatanga-tangang Duterte supporter. Kasi wala nang pong pag-asa ang mga yan. Kahit si Ramon Tulfo, naniniwala po doon na wala nang pag-asa ang mga tangang DDS. The following well-written article about BP Sara is not mine. Ito po ay post ni Ramon Tulfo. But it jives with my views on what I think about her state of mind. Needless to say, naaawa ko sa mga taong humahanga sa kanya. It seems majority of Pinoys, as reflected in many popularity surveys, are incapable of clear thinking. And clear thinking is even a kind description. Mamaya na natin po balikan yung shared post na ito ni Ramon Tulfo about
Sara Duterte cornered for her lies. Balik po tayo dito po sa isinampang reklamo ng NBI kay Sara Duterte a year ago. Ano na ang nangyari dito? After ng pagsasampa ng NBI dito po kay Sara Duterte ng kasong grave threat at sedition, wala na pong naging development dito. Wala na rin salita ang NBI, hindi na rin po sila nag-update. More so, ang Department of Justice parang baliwala lamang yung isinampa ng NBI. At again, ito po ay spekulasyon ko lamang. No? Ang tingin ko po dito, magiging bahagi ang leadership ni Matibag para po umusad ito pong kasong isinampa kay Sara Duterte. Kasi well-connected po itong si Attorney Melvin Matibag. Ano? Kaya kung ipupush niya talaga ang kaso na ito, baka magkaroon po ng resolusyon ang DOJ at malaman na natin once and for all kung ito po ba ay aakyat sa korte o hindi. Mahirap po kasi yung naghahang tayo doon po sa impormasyon na nasampahan naman ang kaso na si Sara Duterte. Kaya sigurado mananagot yan. Wala nga pong development. No? At higit sa lahat, ito pong si Attorney Melvin Matibag, alam po nito ang karakas ng mga Duterte at karakas marahil nitong si Sara Duterte. No? Meron pong vlog si Attorney Enzo Recto at I believe nagtutugma yung aming ng NBI yun. paniniwala tungkol po sa appointment nitong si Melvin Matibag. No? Pakinggan po natin dito si Attorney Enzo Recto. Isyon. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo mabigat itong ipinalit kay Attorney Angelito Magno. Dating tao ng Duterte, alam ang pasikot-sikot ng Duterte, at matindi ang banat nito kay Sara. Tingnan nyo yan, oh. Interview ng bilyonaryo. Anong sabi niyo dyan? Sabi ni Matibag, VP Sara is a bratinela. Tingnan nyo, oh. Yan, oh. Sabi ni Matibag, VP Sara is a bratinela because she had her way during the term of FPRRD. Ha? Medyo magiging ano talaga ito kay Sara Duterte. Ha? Maraming alam ito sa mga operasyon ni Duterte sa politika kasi Secretary General siya ng PDP Laban. At dati siyang Secretary ng Cabinet, CABSEC, former Cabinet Secretary. Kaya maraming alam ito, maraming alam. Tapos ang posisyon mo ngayon, NBI Director, ikaw yung pinaka-happy ng NBI. Kaya yung mga iimbestigahan diyan, mga kabunyog, siguro doon sa mga isinampang kaso kay Sara Duterte, pwedeng imbestigahan ng NBI yon. Yan. Pwedeng imbestigahan yan, mga kabunyog, mga kabayan. Ano-ano ba yung mga sinampang kaso kay Sara Duterte bukod po doon sa grave threat at saka sedition? Ang Committee on Good Government and Public Accountability ng House of Representatives ay nagrekomenda na siya po isampahan ng kasong plunder, graft and corruption, malversation of public funds, and perjury. I believe, sa kakayahan po ng NBI, pwede po silang mag-motu proprio investigate doon po sa mga kaso na yon. At eventually, kumalap po ng mga kaukulang ebidensya para po maipush yung rekomendasyon ng nabanggit na committee para po sampahan ng kasong kriminal, ito pong si Sara Duterte. Alam niyo, sa panahon po ngayon, hindi kinakailangan sumausaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng politika. Ang kailangan gumalaw ay ang kanyang mga gabinete at ang mga pinagkakatiwalaan sa ilalim po nito. Ang focus ng ating Pangulo ay hindi politika kung hindi ang hinaharap. May mga appropriate agency na pwedeng tumutok sa mga action at behavior ni Sara Duterte. At hindi dapat yon ipagsawalang bahala. Lalong-lalo na, meron na pong formal na deklarasyon si Sara Duterte to run for president sa 2028. Hindi natin kailangan tingnan muna ang 2028. Kung mananalo siya, so be it. Wala tayong magagawa dyan. Ika nga, ang pagiging presidente ay destiny. No? Hindi ka magiging presidente kung hindi ka itinalaga dyan
ng ating Diyos. Regardless kung ano yung magiging performance mo, ano ang magiging epekto ng iyong pamumuno. Pero 2028 pa yan. Ang dapat tingnan natin ngayon, ano ang magagawa natin para ang isang tinatawag ni Ramon Tulfo ay definitely hindi na maging Pangulo sa 2028. Ibang usapin kasi yung election at ibang usapin yung kasalukuyan. Ang daming mga basihan kung bakit sa paniniwala ko hindi dapat maging Pangulo si Sara Duterte. Isa po dyan, ang impeachment complaint laban po sa kanya na nakaangkla sa bidyong ipinakita ko po sa inyo kanina tungkol sa pagbabanta nito sa ating Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating speaker na si Martin Romualdez. Kaakibat din po niyan yung confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya at di umano'y nilustay po niya, partikular yung 125 million pesos na di umano'y nilustay sa loob lamang ng 11 araw. Kasama na rin po noong 2023 ang halagang 612.5 million pesos. At ako po ay talagang excited na makita ang impeachment trial dahil dito lalantad ito pong si Ramil Madriaga bilang testigo ng mga nagrereklamo kay Sara Duterte. Si Ramil Madriaga ay sinasabi niyang siya po ay bagman ni Sara Duterte. Of course, itatanggi po yan ng kampo ng mga Duterte at sasabihin nilang hindi po nila kilala, in particular si Sara, hindi kilala, ito pong si Ramil Madriaga. At malalaman natin yan sa hinaharap, lalong-lalo na pagdating po sa trial, kung ang mga sinasabi ba ni Ramil Madriaga ay walang katotohanan. At dahil po sa impeachment na yan, yung calculated move ni Sara Duterte kahapon na pagdedeklara ng kanyang kandidatura sa pagka-presidente noong isang araw, February 18 by the way, ay para po palabasin sa harapan ng publiko sa kanyang mga supporter na naniniwala sa kanya na ito pong impeachment ay pamumulitika na lamang. Kasi ito na ako, nagdeklara na ako ng kandidatura sa pagkapangulo. Kaya yung impeachment complaint na yan, uutuin niya ngayon yung mga supporter niya. Hindi, gawa-gawa lang nila yan. Kasi alam niyo naman, tatakbo ko sa pagkapangulo at pupolitikahin na nila ako. Pipigilan nila ako para makatakbo sa pagkapangulo. Maniniwala naman siyempre ang mga tanga niyang Duterte supporter. Wala tayong magagawa doon. Pero hindi maikakaila ang katotohanan. Kitang-kita naman natin at nadinig po natin ang pagbabanta niya, ang mga akusasyon sa kanya ng paglustay ng confidential funds, at ang isa sa pinaka-excited din ako, yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na ill-gotten wealth nitong mga Duterte na makikita daw po sa mga bank accounts nila sa BPI. Hindi mapipigilan ng kampo ni Sara Duterte ang paglalabas ng mga ebidensya na yan kapag tumuloy na po sa impeachment trial. Kasi ayon kay Trillanes, ang impeachment trial or case ay isa sa mga exemption para po sa bank secrecy law. No, hindi na nila kakaila ngayon at ito na once and for all para po sa ating lahat ito eh. Ang tagal na pong akusasyon ito ni Antonio Trillanes. More than 10 years niya na po itong sinasabi. At dito natin makikita kung sinungaling ba si Antonio Trillanes o hindi. Kapag lumabas na po yung mga bank accounts na yon sa mga Duterte. And take note, ako mismo nagdeposito ng halagang 5 piso sa bank account ng mag-amang Duterte. Rodrigo Roa Duterte at saka Sara Duterte joint account sa BPI. Sa ating live streaming, pinakita ko po sa inyo yan last year. Nagdeposito po ako ng 5 pesos mula po sa aking BPI account at nag-push through po ito. Ibig sabihin, kung nag-push through po ito, natanggap ng account yung halagang 5 piso, it means aktibo po ang account na yon ng mag-amang Duterte sa BPI. O, yun na. Kaya aabangan po natin yan kung totoo ang mga sinasabi ni Trillanes na taong 2007 hanggang taong 2016, more than 2 billion pesos ang naglabas-pasok na pera sa mag-amang Duterte at iba pang mga Duterte sa mga BPI accounts po nila. At ito di umano ayon kay Trillanes ay galing sa illegal na droga. Yan. Kaya
ano ito? Tsaka kita nyo naman, oh, ang sabi niya, VP Sara is a Bratinela. Actually, pinanood ko yung interview na yan. Grabe yung bira niya kay Sara niya. Sabi niya si Sara Duterte, Bratinela yan. Ano yan? Brat. Ha? Brat. Spoiled. Kahit nga daw si Digong noon, hindi daw makontrol yan. Sabi ni Attorney Melvin Matibag. Ngayon, itong si Melvin Matibag, katatalaga lang. Hindi pa nanunumpa, pero in-announce na ni Yussi Claire Castro kanina. In-announce na. Sinabi na ni Yussi Claire Castro na papalitan na, kumpirmado na, papalitan si NBI Director Angelito Magno. Kung papalit nga ay itong si Attorney Melvin Matibag. Ano ang kontrobersyal kay Attorney Melvin Matibag? Dating tao ng Duterte, hindi simpleng tao. Cabinet Secretary, CABSEC, at Secretary General ng PDP Laban. Kaya maraming alam ito. Yan. Kaya kung Maraming alam ito si Attorney Melvin Matibag. At yan ako curious. Ano-ano ang mga alam ni Attorney Melvin Matibag na makakatulong ngayon sa administrasyong ito para po isiwalat ang mga katotohanan sa likod ng mga irregularidad at hindi mga tama o paglabag sa batas na ginawa ng mga Duterte at ng mga kaalyado po nito. Antabayanan po natin yan sa hinaharap, mga tol. Sa ngayon, tayo po'y magtatapos muna. Mahigit sa 200 manonood natin sa Facebook at 1,000 plus sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Marami na namang nag-init ang ulo ng mga Duterte supporter. Ang payo ko kasi sa inyo, mga tangang DDS, except kay Rolando Guerrero, binigyan ko pa nga ng moderator, huwag na po kayong manood sa akin. No, hindi ko naman kayo pinipilit dito. Kayo lang ang punta ng punta. Kung nag-appear yung channel ko sa newsfeed ninyo, i-skip ninyo. No, nagiinit lang ang ulo ninyo eh. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo, nai-stress kayo? Mumurahin ninyo ako. Hindi ko naman kayo mumurahin pabalik. Ang pagsasabi po ng tanga ay hindi po pagmumura. Ito po ay katotohanan sa isang kondisyon ng isang tao. Halimbawa sa pag-ibig, niloloko ka na, pero minamahal mo pa. Katangahan yon. Pagka may mga hindi nag-aaral sa mga dapat nilang pag-aralan ng mga estudyante, kabobohan yon. Kaya hindi po pagmumura ang bobo at tanga. Pero isa lang naman ang description ko sa mga nanonood na Duterte supporter sa atin eh. No? Ayaw na ayaw nyo sa akin. Sinasabihan nyo ako ng tanga, bobo o kung ano-ano pa. Tapos nood pa rin kayo ng nood. Anong tawag sa inyo? Tanga kayo. Diba? Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.